sa tipid at sulit sa saya. Dahil sa Save More, makakakuha ka ng more. Save More Department Store. For more updates, visit our page Save More Department Store. Life Extension Vitamin D3. Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Phoenix Super LPG. Ang Super LPG ng bayan. May German-made regulator para sa inyong safe, sigurado at simpleng cooking experience. At dahil bago ang tangke, siguradong dekalidad ang laman at wasto ang timbang. At eto pa, kapag Phoenix LPG na ang pinili mong partner sa pagluluto, papalitan ang gamit mo ngayong tangke ng bagong-bagong Super Phoenix LPG. At isa-swap ang super tibay German-made regulator nang walang gastos. Kaya ano pang hinihintay mo? Tawag na sa 0906-514-3503 para sa Globe at TM users at 0920-295-6044 para sa Smart Sun at TNT subscribers. O kaya'y bumisita sa Tamaraw Gas Center malapit sa Barangay Hall ng Barangay 1 sa Burgos Street, San Jose Occidental, Mindoro. Phoenix LPG, ang tunay na Super LPG ng bayan. Hays, ubusan na naman ng gasolina. Paano na kaya to? Wala pa naman akong pera. Superman? Hindi! Ako lang to! Si Super Chuper! Super Chuper! Super Chuper? Ito na ang sagot sa iyong problema. Super Chuper ng Rodas Loyalty Program. Super Chuper ng Rodas Loyalty Program? Ano yun? Bukas para sa lahat ng PUV driver. Basta 18 years old pataas, pwede ka na magkaroon ng loyalty card sa halagang 200 peso worth of diesel, premium o unleaded mula sa Rodas Gasoline Station. Sa 1 litro, may point ka na. At kapag nakaipon ka ng 100 points, may 100 pesos cash ka o 100 peso fuel voucher. Meron ding Super Cup, Super Chuper Belt Bag, Super Chuper T-shirt at Super Chuper Payong. Depende sa naipon mong points. Kung gusto mong ipalit ang points, ipakita mo lang iyong loyalty card sa RNY Gasoline Station, Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. O ano pang hinihintay mo? Sali na sa Super Chuper ng Rodas Loyalty Program! Para kahit wala kang panggas, sagot ka ng loyalty card. Wow! Ang galing naman! Sige, kukuha ko niyan. Pero pautangin mo muna ako ha. Panggas lang. Sige, pero bayaran mo ako ha. Super Chuper ng Rodas Loyalty Program. Para sa iba pang detalye, magtungo lamang sa anumang Rodas Gasoline Stations. Promo period is from January 18 to December 31, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number OCM-001 Series of 2025. Mga ka-taxpayer, malapit na ang April 15, 2026. Deadline para sa inyong 2025 income tax return. Huwag mag-alala dahil mas pinadali na ang pagbabayad. Pwedeng magbayad online gamit ang ating e-payment channels o pumunta sa pinakamalapit na authorized agent banks. Wala bang internet o computer sa bahay? Punta na sa aming e-lounge facility. May mga computer at staff kaming handang tumulong sa inyong online filing. Mag-file ng maaga para iwas rush. Isang paalaala mula sa BIR RDO 37 Occidental Mindoro at ng himpilang ito. Friendly hometown radio station. This is Radyo Natin FM 101.7. It's 11:05. Good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa radyo at sa Facebook Live. We are so back. Ay, nakaka-stress din talaga yung mga ilang oras, araw na binilang natin dahil nagkaroon po tayo ng technical problem. But, syempre, dahil napakagaling nito, Bats, naayos niya po ang aming istasyon. Kaya we are back on air, mga friends, no? Kung na-miss niyo po ang radyo natin, eto na yan siya. Sana tuloy-tuloy na, no? Dahil meron tayong mga mahalagang kailangang i-share na mga information, no? So, as you can see po, sa mga nakatutok sa atin sa Facebook Live, yes, we are live po. Pakihanap nyo na lang ang 101.7 radyo natin San Jose. May mga kasama po tayo ngayong araw na to. At very important yung pag-uusapan natin kasi naku, napakalapit na talaga
No, napakalapit na nung deadline. Mamaya natin aalamin kung ano yung deadline na yan. So, dapat ay malaman ito ng ating mga kababayan. So, we have here mga representative po mula sa BIR RDO 37 Occidental Mindoro. No, magpapakilala po sila isa-isa. Yan. At syempre, uunahin natin ang pinakamaganda nating kasama. Yan. Si Ma'am Riza. Ma'am Riza, good morning! Bati ka muna sa atin pong mga nanonood at sa mga nakikinig sa atin sa radyo natin. Good morning, Ma'am Riza. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa radyo natin. I am Risa Dinamata, OIC na Chief ng Collection Section. Yon, collection section. Si Ma'am Riza. Good morning, Ma'am Riza. Of course, kasama ni Ma'am Riza ang iba pa nating mga kasamahan. Go ahead, sir. Good morning po sa masugid na tagapakinig ng radyo natin. Ako po si Harold James Gambol, Revenue Officer. Yon. Good morning po, Sir Harold. Of course, we have Sir EJ. Go ahead, sir. Ayan, good morning po sa lahat po ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng radyo natin San Jose. Ako po si EJ Santos mula BIR RDO 37 ng Collection Section. Collection section also. Siyempre, si Sir, parang ang pagkakalam po, nasa Mamburao ka, Sir. Ba't nandito ka? Tama ba, Sir? Kayo yung naka-assign sa Mamburao. Ayun. Sir, good morning. Hello po, good morning po sa lahat ng tagapakinig ng radyo natin po. Ako po si Ronald Aban. Sir Revenue Ronald. Officer po, Collection Section. Yan. Sir Ronald Aban, good morning po sa inyong apat. At syempre, babatiin din natin si Ma'am, si Ma'am Geraldine, di ba? Ang ating newly promoted RDO. Yo, palakpakan na natin si Ma'am. Syempre, kahit di natin siya kasama dito ngayon, alam natin na sobrang busy niya yan siya. Marami siyang inaasikaso, no? So, binabati po natin ng good morning si Ma'am Geraldine. Yan. Ma'am Geraldine, magandang umaga po sa inyo dyan. Lahat, no, sa mga staff po ng BIR San Jose. At eto na nga, kinakabahan na bigla yung lahat no? Kapag narinig na BIR, maniningil na sila. Eto na nga, ma'am, ano po yung importante na dapat malaman ng ating mga kababayan ngayon pong araw na ito? Sino po yung gusto munang mag-explain? Siyempre si Ma'am Riza. Go ahead, Ma'am Riza. Siyempre po, nandito kami to remind all taxpayers, mga individual taxpayers namin, mga business owners, mga employees, and then mga professionals, and then yung mga mixed income earners, corporations, associations, and cooperatives na mag-file and pay na po kayo at malapit na po ang deadline. Sana po makapag-file and pay na kayo on or before April 15. Yun, sabi sa inyo, maniningil sila, kaya sila dito. Yun na nga talaga yun. Napakahalaga po kasi na ma-remind natin yung ating pong mga taxpayers na makapagbayad sila. Bakit po ba mahalaga yun? Sino po yung gustong sumagot? Lagi po nating naririnig kapag sinabing buwis, nakaangkla dyan, nakakonekta dyan ang BIR. At bilang mandato ng Bureau of Internal Revenue is to collect taxes specifically for nation building. Kaya po mahalaga na yung mga buwis na dinideclare po natin at ibinabayad po natin, ito yung mga buwis na ginagamit din ng gobyerno bilang budget sa mga social services, mga infrastructure projects, yung mga naririnig po natin ng mga proyektong pampamayanan, malaki po ang epekto at malaking tulong po ito with regards to nation building ng ating pamahalaan at ng ating bayan. Kaya po sa amin po sa BIR, ang number one po na target namin is matulungan ng mga taxpayers and at the same time matulungan po ang ating bayan. Ayun. So, dun po napupunta yon, no? Yung kinokolekta po ng BIR, yun yung napupunta naman sa ating National Treasury. Tama ba yun, sir? Yes, ma'am. And then, yun yung nagiging projects natin. Kaya meron tayong development dito sa ating bansa. So, ngayon po, ang question is, sino po ba yung dapat or required na mag-file ng annual income tax return? Meron ba? May, kahit sino-sino lang. Sino po yung dapat yun para ma-remind natin sila? Kung babasahin natin po yung kung ano yung nasa regulation, malaki po yung scope kung sino po yung mga kailangan magbayad. Pero in layman's term po, syempre po, kung sino po yung may mga business, nag-earn from their employers, like tayo, mga kawani ng gobyerno, lahat ng mga nasa LGU, yung mga nasabi nga po ni Ma'am Risa, mga co-op, lahat po sila ay required file
ng income tax return. Basta po lahat ng kumikita. Meron bang hangganan yan, sir, na, oy, hindi pa ako pwede magbayad kasi below something lang yung ano ko, yung aking kinikita? Or dapat kahit na 5,000 monthly lang kinikita mo, dapat magbabayad ka pa rin? Kasi po ma'am, may mga sinasabi pa tayong mga substituted filing. Okay. So ano ba yan? Ano yung substituted Yun yung mga filing? purely income tax earner. Like tayo, mga nasa government, yung may mga employer, isa lang yung employee nila. Basically, sila po yung nagpa-file for us. So, isa yun sa mga modes kung paano tayo nagpa-file ng income tax. So, Okay. pagka substituted filing ang isang empleyado, for example, employee nga po ng government, pag meron like yung mga teacher, yan. Yun yung common na encounter natin sa sa office, yung mga teacher. So, Opo. sila yung perfect example na once na tama yung na-withhold sa kanila or nakuha sa kanila ni DepEd, hindi na po sila kailangan mag-file ng income tax return. Oo. So, si DepEd na. May corresponding BIR Form 2316 silang na-receive from their employer, which is the DepEd. DepEd, Yes. okay. So, yun. Isa, pagka substituted filing ka, basta purely compensation income earner ka, isa kang employer for the whole year, tas yun nga po, tama ang withhold na tax, which is equivalent po dun sa 2316 na na-receive mo from your employer, yun po yun, substituted filing. Okay. Pero, sino naman po yung hindi qualified? So, kung mga hindi naman po qualified doon is basically Pwede tayo yung lapit ng mga... konti, sir, sa mic. Lapit tayo. Basically Yan. po yung mga dalawa, kasi kanina isa nabanggit natin pag isa lang ang employer. So ito naman pagka may side hustle ka pa, like yung mga professionals Parang natin. yata ngayon may mga side hustle eh. Parang kailangan po natin yun, no? Correct. Sobrang taas ng mga bilihin. Correct, so, sir. kailangan natin maging madiskarte sa buhay ngayon. Anyway, yun nga po, kailangan po na, mga hindi po, ang isa pa po dyan is yung pag hindi tama yung na-withhold. Let's say, for example, perfect scenario kasi lagi natin dyan yung mga ating mga guro eh. Yun po kasi yung common na kayo laging sample, yun mga po kasi teachers. yung na-encounter natin sa office. Parang sa kanila kasi, pag kulang yung na-withhold sa kanila ni DepEd, for example, 10K dapat, pero 7K lang po. So, basically, may 3K silang kulang na dapat bayaran. So, yun po yung mga dapat mag-file pa ng income tax return. Oh. Yes So, po. paano nilalaman yun, sir? Na, uy, kulang to Nalalaman yan 10 of the Doon po year sa ba? 2316 naman po na nare-receive nila, nakikita naman po doon yung ano pa yung tax payable nila. Oo. So, kailangan po nilang i-file yon. Yes po. Paano pa pag di nila nalaman na, ay, kulang? Siguro po, yun na lang po siguro ang pakiusap din natin, no? Kasi I-check. para, sana naman po, yung mga employer nila, ma-remind din naman sila kahit pa paano. Nandito naman si BIR po, pwede naman po sila magtanong kung ano ba yung dapat gawin, para ma-instructan sila ng tama yung mga employees nila. Oo. So, paano yun, sir? Kapag halimbawa hindi nila nalaman, tapos umabot sila dun sa deadline natin, magkakaroon ba sila ng penalty? And sino yung mag-ano nun? Yun nga po, Ha-handle no? nun? Gusto ko lang po ulitin. Sabi nga po ni Ma'am Marisa kanina, sana po makapag-file po tayo on or before April 15. Yun. Para po maiwasan po natin yung mga penalties kasi pagka hindi po tayo nakapag-file on time, mag-i-incur po talaga siya ng penalties. Tataas siya sa should be na dapat lang nating bayaran. Okay. So, kapag ka daw nakapag-file ka na, ano daw yung kapalit ng filing mo, sir? May ganun ba? Ano pong kapalit? Siyempre ma'am, malaking ambag ang nagawa nila para sa ekonomiya ng bansa. Oo. Kumbaga, sabi nga po ni Sir AJ kanina, yun po ang buwis na binabayad ng bawat Pilipino, bawat mamamayan ng Occidental Mindoro, is nakakatulong para sa pagpapaganda at pagpapayabong ng ating komunidad. Yes. So, may nagtatanong po, kailan po yung deadline ng filing? Yan na, may deadline na kagad. Sabi po kanina, no, meron ng binanggit, pero uulitin po natin, mas malinaw po para sa inyo. Sasabihin po yan ni Sir Ronald. Go ahead, sir. Hello po. Ayan, yung deadline po natin is April 15. Taon-taon naman po yan, April 15. So, ngayon po, April 15, 2026 yun po yung deadline natin sa pag-file po.
So, April 15 po. Every year, hindi po ito na-extend? Never ever siya na-extend? Or meron naman? May mga pagkakataon po na halimbawang natapat yung April 15 ng Saturday, may April 17, so na-adjust yung deadline natin. Opo. Or pag nagkaroon ng mga emergency or holidays, ganun. Oh, so ibig sabihin, maliban po sa mga ganong holidays or ano, hindi naman na siya na-adjust. Yes, ma'am. Statutory po kasi yung April 15. Kaya po Lapit tayo, sir. kaya po hindi magbabago yung April 15 kung maliban na lang ma'am kung meron mga national pronouncement from the executive department na may magiging pagbabago doon sa deadline. Katulad ng mga panahon ng pandemic, nag-move po tayo ng deadline ng income tax return po natin. But basically ngayong taon po at mga coming years, statutory po yun. April 15 po ang deadline ng ating annual income tax return. Pero given na may crisis po tayo ngayon, wala kayang chance na magkaroon ng ano yan? What do you think, sir? Wala pa po, Wala ma'am. pa. Kasi kami, ma'am, sa Bureau of Internal Revenue, para din po sa information ng public, no. Sumusunod lang din po kasi kami sa regulations na ibinababa sa amin na first ng National Office, and second, kung may manggagaling from the Department of Finance or the Executive Department na signed ng Presidente. And most of the time, since yung mga regulations po kasi namin ay nakaangkla sa National Internal Revenue Code, madalas po yan, inaantay din po namin yung mga amendments na nanggagaling sa Congress na pirmado ng Pangulo kapag dating po sa mga ganyang pagbabago sa NIRC. Pero ilang araw na lang kasi, no, mukhang malabo siya. Pero sana, kasi malaking tulong po ito, no, sa mga kababayan natin, lalo na yung mga ngayon, 'di ba? Apektado tayong lahat ng krisis natin. Pero may question po dito, just wanna ask po kung paano po yung mga farmers natin na nagbabayad ng tax yearly, are they eligible to file and get income tax return? Magfa-file ba sila? Magbabayad ba sila? Mga farmers po natin. Basically po, pagka mga farmers kasi syempre agri-produce sa kanila, no? Ang tanong po pala, registered po ba sila kay BIR? So Yun nire-register din sila? Yes po. Okay. Kasi syempre ma'am, kung titingnan natin, pagpunta kay BIR, may ano yan may mga depende kung paano mo siya i-register. Kung business, individual, ganun po. So far, yung mga farmers natin, kahit hindi pa sila Kung hindi naman po, kasi naman graduate, kasi medyo mahabang usapin sa pagko-compute po ng tax, no? Pero basically, ang ano po, pagka hindi po naman nila na-reach yung income nila for the annual, let's say, 250,000 and below, exempt sila, pero need po pa rin po nila talaga mag-file ng return. No? Kahit na hindi po pag hindi po nila na-reach yung pag 250,000 po and below yung annual income po nila, technically exempt po sila. Pero need pa rin po nila mag-file. Pag hindi po sila nag-file, meron pag hindi bang ma'am nag-file, syempre ma'am, may corresponding penalties po yan. Ayun, Yes. nako. Pero make sure po muna, tanong muna natin, registered ka ba? Oo. Yun. So, Doon pag po hindi ka muna. registered, hindi ka naman mag-worry. Nasa kanila naman po yun. Oo. Diba? Kasi- Pero given na yung ating mga, mga magsasaka natin ngayon are, alam naman natin, nag-struggle sila, no? Especially sa mga, siguro hindi kayo kikita. Ang sakit na maisipin ng ganun. Hindi kikita, pero sana kumita, no? Anyways, para din sa kanila yun, eh. Kasi, di ba, most naman ng ating mga, mga taxes natin ay napupunta rin naman sa ating mga agricultural services, no? Pero yun nga, sa ngayon, siguro, kung may mga questions kayo, mas maganda na punta tayo dun po sa office para mas malawak po yung tanungan natin. Bibigyan natin ng mas maraming sagot po yan kapag nandun na po kayo sa opisina po nila. Okay? So, I think let's proceed kasi medyo limited lang yung time natin. Pagka po ba pumunta sila doon para sila ay mag-file, ano pong form yung kailangan nila? Pupunta po ba sila doon physically or pwedeng online to? Ang filing ngayon, pwede namang online na dahil electronic filing ang ginagamit namin ngayon sa pag-file ng annual income tax. Through yung mga naka-enrolled sa electronic filing and payment system, doon na sila magpa-file. And then doon na rin sila magbabayad ng kanilang mga tax. Through naka-enroll yon sa mga authorized agent banks. And then yung mga hindi naman naka-enroll sa EFPS,
ay EBIR forms naman ang ginagamit. Electronic din yon, pwede sa bahay lang or sa kung saan man, or pwedeng hindi na pumunta sa aming district. Online din yon, doon na sila magpa-file sa aming platform na dalawa na yon, na EFPS or EBIR forms. Ma'am, meron bang doon, nakakalito doon na baka anong form yung kanilang fill outan doon or sasagutan? Baka may mga corresponding dapat kapag ikaw ay self-employed, ano yung para sa'yo? May mga ganun po ba siya? Ang mga form na gagamitin ng mga empleyado ay BIR form 1700. Okay. And then, hanapin nila yun doon online. Yes Okay. po. And then sa mga naman, mga business owners 1701, and then sa mga professionals 1701A, or yung mga gumagamit ng mga business na gumagamit ng mga optional standard deduction 1701A. And then meron kaming tinatawag na 1701 MS. Wala pa ito sa aming platform manual filing pa rin sa wala. ngayon. Okay. Kaya manual filing lang siya. And then, para itong 1701 MS, para ito sa mga micro at saka sa mga small taxpayers. And then, sa mga corporation naman, 1702, EX sa mga cooperatives, sa mga may tax exemptions. And then, yun po yung mga namin. Binibriefing naman po namin yung mga taxpayers namin. Opo. Kung anong klase yon. Yes po. Okay. Opo. In fact po, may pa-webinar kami bukas, mga 1 to 5 sa aming office. Okay. So, webinar, ibig sabihin po, merong online. So, pwede po silang, paano po nila makukuha? Yes, makaka-access po doon sa ating online. Ayan, with regards po briefing. doon sa nabanggit ng Ma'am Riza na magiging briefing po tomorrow, that would be April 11, alauna po ng hapon yan. Via Zoom po ito. So lahat po ay po pwedeng makijoin at makinig sa magiging online assistance and on annual income tax return filing, payment and e-payment na gagawin po ng RDO 37. At yung details po ng aming meeting ID and passcode, ini-invite po namin kayo na mag-follow or magtawag diyan. Mag-follow sa aming page. FB page. Yun. Yes, ma'am. Meron po kaming FB page, BIR Revenue District Office number 37, San Jose Occidental, Mindoro. Nandun din po yung ibang mga announcement, yung ibang mga infographics and mga informational videos po ng Bureau of Internal Revenue with regards po sa filing ng annual income tax return. Okay. So, bukas po yan. Tandaan po natin na alauna po yan. Makikita nyo po yung link doon po sa kanilang Facebook page. Hanapin lang po natin. Ma'am, balikan natin yung income tax rate option. May tinatawag dito na 8% income tax rate option. Ano po ito? Pwede po ba natin itong i-explain? Sige, sir. Sige ma'am, doon tayo sa kung ano yung talagang scenario laging natin. Sige po. Teka lang, sir. Makiram na lang tayo ng microphone. Parang nawala yung connection ng iyong microphone. Yun po. Tobbs? Okay po. Bale, yung 8% po na binabanggit natin, common po to doon sa mga job order natin. Okay. Yun talaga yung natin ngayon. Puro ang mga Madaming na-encounter- JO, Oo, madami. JO. Okay po, Yan sige po po. talaga yung laging may problem sa atin. Laging nag-i-incur ng mga penalties. So, yun nga po, isa yun sa option nila is to take from their, di ba tama po, upon registration, pwede, kunyari, magre-register ka pa lang as job order, pwede mo na yun itik agad dun sa, sa form ng application mo, 1901, na mag-avail ka ng 8%. Ayun. Ano po bang, Advantage. advantage ng 8%? So, pag 8% ka po kasi, syempre, in lieu of percentage tax, hindi ka na in lieu of filing ng percentage tax, isa na lang yung ipa-file natin, which is the income tax return. So, whether it is quarterly or annually. Tapos, yun nga po, ito yung common talaga nangyayari sa mga job JO. order natin. Hindi talaga nila alam. Oo nga, sir. Hindi Parang nila meron nga alam. akong kakilala na ganyan. Tapos biglang, teka lang, meron akong penalty ako. Umabot ng 100,000. Yes, Paano po yun, sir? exactly. Explain natin. Kasi nga, ma'am, ganito, once na nakapag-register ka na kasi sa BIR, syempre, ma'am, kailangan naman po natin basahin. Responsibility mo na kasi talaga yun. May mga responsibility na tayo na kailangan Kasi nga gawin. bayarin yan, kaya kinakalimutan. Ito naman, ma'am, ha, Joke lang. ang ano lang naman kasi dyan,
kahit naman na may ganito tayo, may responsibility tayo kahit sabi namin annually or quarterly, basta alam lang nila kung ano yung mga deadlines, kung wala namang dapat bayaran, basta ma-file mo lang. Sabi ko nga din po kanina, di ba? Kahit zero ang tax due mo, kailangan mo pa rin mag-file. Ang nangyayari po kasi sa mga JO natin, karamihan, syempre hindi naman lahat, yung lahat, yung iba naman compliant, in all fairness naman, hindi po sila nakakapag-file. Common yung mga quarterly income tax nila, hindi nila na-file. Ayun. So, kaya doon po, nag-incur sila ng penalties. Kaya nga po, panawagan natin, siguro maganda na rin to, nagkaroon tayo ng ganitong setup na mabigyan sila ng babala. Ito Kumbaga, na naman po. let's remind you guys, malapit na para hindi po kayo ma-penalize. Please po, paki-check, no? Mag-file po tayo. Tsaka yun nga po, pakiusap na rin namin, sana po doon sa mga employer nila, na sana naman ma-assist din, ma-inform din kahit papano kung hindi nila alam. Nandito naman nga po ang BIR RDO 37 para mag-assist. Oo. Sir, pag ganyan ba, may ginagawa bang tulong? Halimbawa, sabihin natin job order to from LGU, ganyan. Natutulungan ba sila ng LGUs natin para mabayaran? Kasi di ba, pag na-penalize sila, syempre, babayaran talaga nila yon. Paano po yung ano doon? Actually, ma'am, magpo-fall na kasi po ang mga JO natin sa professionals. Kumbaga, wala kasing employee-employer relationship. Oo, so kanila hindi talaga- sila Hindi kasi qualified nga pala dun sila sa contracted. Pala. substituted filing. Okay. Yes, yun yung kaibahan nila. Oo, medyo mabigat. Isa pa, ma'am, isa na lang example din is sa mga guro natin. Yun yung common na na-encounter kasi namin, job order, mga teachers. Doon naman sana explain natin po kanina, while ago, yung 2316, di ba? Once na bangga, tama ang nakuha sa'yo ng employer, qualified ka for substituted filing. Ano po? Pero, if ever na merong lumutang na tax due or payable pa si teacher, dyan na po papasok yung need nila i-file yung diniscuss ni Ma'am Risa kanina na BIR Form 1700. Yun. Okay. So, dapat nakatouch lang din po doon yung corresponding to 316 na na-receive nila sa employer nila or sa DepEd. Yun. Correct. Common po yun. Job order and mga teacher natin. Oo. Siyempre, maliit na nga yung sweldo. Exactly. Diba? Magkaka-penalty pa. Oo, So, kaya nga po mabigat panawagan yun. lang namin lagi, basahin din po yung yung mga dapat nilang, kung ano pa yung mga dapat Correct. nilang responsibility. Actually, itry din natin yan, nakasama din talaga yun dun sa mga expenses natin, no? Parang yung kuryente natin, yung tubig natin, ano pa ba yung iba nating mga kailangan na bayaran talaga. Anyways, ang ano naman, basta, kailangan yun. Nire-remind namin kayo guys. Ang dami ko pang gustong itanong kapag ka po late na sila mag-file, anong mangyayari? Magkano po yung kanilang magiging penalty? Sige, para magkaroon lang po tayo ng idea, 'di ba? Magkano ang magiging penalty nila? Masakit-sakit to, pero kailangan niyo pong malaman para at least, 'di ba? Tayo po ay matuto. Go ahead po, Sir Ronald. Ayun po. Sa BIR po, importante po na on time dapat yung filing nila. Sige, On sir, time lapit din- pa tayo, sir. Hello. Yan. Ayun po. Sa pag-file po ng return natin, dapat po on time yung filing, on time din po yung payment. Kapag on time ka nag-file pero late payment ka, ganun din, may penalty din po. Siyempre, yan. di pa bayad, di ba? Oo. Nag-file ka lang. Nag-file Hindi ka lang. nagbayad. Opo, go ahead. Ngayon, ang okay. mga kapag late ka po mag-file, ito pa yung mga penalties. Meron pong 25% surcharge, may 12% interest per year, then may compromise penalty pa po siya. Kaya pala dumadami. So, ang dami. Lumaki. Kaya po pala. Kasi Oo meron po. 25% na surcharge. Opo. Ang laki nito. May 12% interest per year pa to. Tapos Opo. compromise penalty pa. Opo. Grabe. So in Ayun. total, sir, can you give us a number, for example lang. Halimbawa, an employee, J-on, na nag-earn ng 15,000 a month po. Paano yun, sir? Bigay tayo ng sa kanila, figure. Yung 15,000 a month kasi, ma'am, na tawag po dyan, na income nila, no? Basically, pag tin-translate natin yan into annual, that is 180,000. Oo. Sa National Internal Revenue Code, ma'am, lalo kapag professional ka, Lapit ka pa, sir. lalo't professional ka at nag-avail ka ng 8%, may automatic deduction ka na 250,000 kasi yun yung threshold na exempt po yung tinanggap mo na compensation or na payment or
kabayaran dun sa serbisyong ibinigay mo within the year. So basically yung 180,000 mo non-taxable Oo, siya. hindi pa Ano ang obligation mo as job order or professional na nag-o-offer ng mga services? Ang obligation mo sa BIR is to file your annual income tax return. Para malaman. Apo. Okay. Hindi po ibig sabihin na wala tayong magiging bayarin dahil kinumpute na natin, naisip na natin, ay 180 lang naman yung na Hindi pasok, kinita ko buong taon, ay hindi na ako magpapakita kay BIR o hindi na ako magsisend man lang ng annual income tax return ko. Again, ang lagi pong tatandaan, no, file kapag una po file and then pay kapag may kailangang bayarin. Apo, kapag walang kailangang bayaran, you still Okay have lang. to file your annual income tax return. Kasi pag hindi nag-file, that's the time na papasok po yung may penalty sa non-filing. Yan na. Penalty sa non-filing. Apo. Okay. Sige sir, halimbawa, doon naman tayo sa mga professional teachers po, no? Halimbawa, mga nasa 30 plus yung kanilang kinikita. Yan, magkano magiging penalty nila? Pag binabanggit ni Sir Harold po kanina at saka ni Ma'am Risa, kasi ang titignan natin doon, ma'am, yung 2316 kung ano yung lalabas na total withholding taxes supposed to be at kung magkano na yung na-withhold na tax. So magkakaiba siya? Yes, Depende. ma'am. Nakadepende po Okay. kasi yun sa declaration din sa 2316. Kapag nakita na po natin yung tax due doon, no? Kapag may tax due at nakalutang na tax due kahit nakapagbawas na ng buwis sa kanya during the year, meron pong magiging penalty yon at the amount of 25% surcharge, 12% interest, and yung compromise penalty po based on Revenue Memorandum Circular number 7-2015. May tax table po tayo doon for compromise penalty. Kung halimbawa meron kang 3,000 na tax due na nakalimutan mong bayaran, naalala mo April 16 na, automatic meron kang 25%, 12% per annum at saka 1,000 compromise penalty. Aray ko. Opo, kung titignan po natin, baka in most of the scenario na nakikita po namin sa office, dahil sa nakalimutan lang, madalas mas malaki pa po yung babayaran ninyong penalty kesa dun sa tax due. Alright. Kaya ang paalala po namin palagi, April 15, April 15, April 15. Wala nang ibang deadline. Okay, ang ganda niyan. Sir, curious lang, may nakukulong ba pag hindi na nakapagbayad? Ayan, nakakatakot, di ba? Question agad-agad. May nakukulong ba? As far as I know po, parang sa experience ko po, parang wala pa naman. Wala naman. Pero syempre nga po, yun nga po, kung kaya naman po siya talagang gawin before April 15, na lagi naman nating sinasabi sa kanila, ay obligahin na lang po natin ang ating mga sarili na sumunod. Kasi stressful yan, no? Yes, Imaginein opo. mo. Tapos kukulitin nyo pa ng Di ba nakakatakot naman yung mga diniscuss na penalties ni Oo, Sir EJ. sobrang laki. Parang Patong-patong eh. Sayang naman. Sayang naman. Sige po. Pwede bang mag-amend ng tax return? Question. Sir Ronald. Sige mga Yes Sige, po, kaya ma'am. mo na yan. Kung halimbawa nagkamali kayo ng ng inyong mga tax return, pwede pong mag-amend basta na on or before April 15. Okay. Opo, So kasi- kapag gaano na 15 na, ay hindi, sorry. Pwede naman 15, wag lang Yes, 16. basta So pag tingnan- 16, walay oo, na. Yun na nga po ang sinasabi namin na bago nyo po i-submit dahil online po yan, dapat po i-verify nyo pong mabuti kung tama ba ang inyong mga figures Form. na isinulat doon sa forms. Okay, tama po yan. Napakaganda. Ano po, ito pala, halimbawa, may mga nagkaroon na ng problema. Paano po sila hihingi ng tulong? Saan po sila pupunta? Sa inyo po bang opisina? Or pwede ring online? Halimbawa, yung mga malalayo, no? Yung mga, dito sa Occidental Mindoro, ito lang po yun sa atin, diba? So, paano po yung mga taga-part ng, Abra, ganyan? Nagkaroon sila ng problema, paano sila makakahingi ng tulong? And since malayo nga po no, geographically, yung opisina namin napakalayo po sa ibang Yes mga po. munisipyo ng tawag po dyan. Lapit kay Sir Fanta. ng Occidental Mindoro. No? Kaya po ang ginagawa po na intervention ng office, sa Mamburao meron pa po kaming revenue officer na naka-assign. Though previously po kasi may mga naka-assign talaga siya per municipality. Oh, yes po. Pero yung direct communication naman po hindi nawala. So yung mga taxpayer po na naging bahagi na rin po ng buhay ng mga revenue collection officer namin during the time na nakadestino po sila doon ay continue
continuous naman po yung communication. Kaya po pwede rin pa rin po na makontak yung mga dating revenue collection officer, or at the same time, po pwede rin pong humingi ng assistance over the phone, sa email po namin, at saka po doon sa aming FB page. Willing naman po at meron pong naka-assign na sasagot ng lahat ng kanilang kailangang queries and assistance, no? This coming April 15, if I am not mistaken, may mga places na magkakaroon po ng tax assistance ang Bureau of Internal Revenue. Ang Mamburao meron din naman pong revenue collection officer na naka-assign. Kaya po pwede pong magkaroon ng assistance na mahingi sa kanila. And at the same time, yung may mga kakayahan po na mag-online filing, no, at yung may mga kakayahan na makapag-share din ng information doon sa mga hindi talaga kayang makagawa on their own, no. We encourage them, no, dahil mahalaga po na ipapasa yung kaalaman pagdating po sa tax compliance po natin. Okay. Sir, meron ba kayong specific contact number para po sa mga taga Mamburao, ito yung kukontakin ninyo, and then hanggang sa mga taga saan pang part? Yan, Abra, ganun. Meron ba, sir? Meron tayong contact number na may ipoprovide sa kanila? If wala, siguro yung ulitin natin yung Facebook natin. Yung Facebook page po namin ay BIRR Revenue District Office number 37 San Jose Occidental, Mindoro. Ayun. Meron din pong TikTok account, nakakapag-message pa sa TikTok account. Yes, nakakapag-message yes, doon. Yes, yan. Meron din pong TikTok account ng Bureau of Internal Revenue and Instagram. And with regards po doon sa contact information, meron po ang Sir Ronald. Ayun, sige. Hinahanap lang po ni Sir Ronald. Ibibigay po natin, tapos pakitandaan po ito ha, para po ito sa inyo. Go ahead, Sir Ronald. Hello po. Ako po yung ma-assign sa Mamburao. So, pwede naman mag-message yung iba. Wag lang po kayo mangungutang ha. Wow, Go ahead, sir. Mangungutang. So, pakisave na lang po 0898-101-3653. Yan. Sige, sir, paulit po. 0898-101-3653 po. Ayun. Kukontakin niyo po si Sir. How about dito po sa atin sa San Jose? Meron po ba tayong contact number dito, Sir EJ? Meron po kaming landline number, ma'am. Sige po, go ahead po. Pwede po bang maya-maya? Ay, sige, hanapin natin. Sige po, no problem. Pero pinakamadali po, the Facebook is open from 8 to 5 p.m. Tama ba, sir? Yes po. Yes, Ayan, ma'am. bukas po yun, hanapin nyo na lang po, no, para Meron pa po ba tayong dapat na malaman, mga important reminders pa natin sa mga taxpayers na hindi pa po natin na-discuss ngayong araw na to? Kasi baka po marami pa tayong nalampasan. Sige po, go ahead, ma'am. Riza, ano pa po yung mga paalaala natin sa kanila? Ang paalala po namin, pagkatapos nyo pong mag-file, pwede po kayong hindi na pumunta sa namin sa district office. May mga e-payment channels po kami na available na pwedeng yung pagbayaran, katulad ng Linkbiz portal, and then sa DBP Pay Tax Online, and then sa Union Bank na UPay. Okay. And then pwede rin po sa mga may mobile apps, Paymaya at saka yung MYEG. And then kung wala po kayong mga apps na ganito, pwede rin po kayong pumunta sa aming mga authorized agent banks katulad ng DBP, Land Bank at saka PNB. Yun po. Okay. So, hindi nabanggit yung GCash, ma'am? Hindi sila pa kasama? MYEG po, may GCash po doon. Pwede po okay. kayo doon magbayad. Pero dadaan po kayo sa MYEG. Okay. Sige po. Napakalinaw niyan, ma'am. Here's another question. Sabi niya, yung real estate po ba, real estate or property tax ba, pwede na din po siyang bayaran online? Okay po. Parang ibang topic to, no? Oo Pero nga. sige po. Pwede naman po siya. Okay. Kasi meron po tayong system regarding dyan. May e-onet system tayo. Kung babasahin nyo, kung ma-check nyo po yung ating website, meron po tayong ganyang facility. Kaso nga lang po, hindi po siya masyadong nagagamit dito. Kasi nga, mas prefer ng mga taxpayer po natin na pumunta talaga sa office kasi mas iba kasi talaga, ma'am, di ba? Oo. Kasi kung marami ka pang questions, Yes. di ba? Tsaka yung tulong talaga Yes. ng ating po mga staff na Yes. nakakaalam Pero talaga yun nito. nga po, kung katulad nga po, taga-Abra ka, taga-Paluan ka, taga-Lubang ka, Yes, sir. you can use the facility, the e-onet facility. Okay. Parang ano lang naman yun, ma'am, pwede ka naman mag-create
Parang gumagawa ka lang ng FB account. Opo. Parang ganyan. So, madali lang din. Madali lang naman sundan. May user guide naman po yun. Thank you Yes so po. much, Sir Harold. Okay. So, Ma'am Riza, any reminders pa sa atin? Or Sir EJ, baka meron pa tayong gustong sabihin po sa ating mga bago tayo magpaalam sa mga Ayun, taxpayers. with regards dun sa contact information ng aming Revenue District Office po, para po dun sa mga nais na manghingi ng assistance through landline, meron po kaming landline number at 043-732-1678. Ulitin ko po, 043-732-1678, at ang amin pong email address na po pwede po ninyong pagsendan ng inyong mga concern ay rdo_37@bir.gov.ph. Okay Again po, rdo_37@bir.gov.ph. Yon. Thank you so much. Sir Ronald, baka meron pa tayong gustong ipaalala? Meron pa po ba? If wala na po, ay magpapaalam tayo. Pero Sir EJ, go ahead. Ma'am Riza, go ahead pa. In behalf po ng aming OIC, RDO, si Ma'am Geraldine Consignado, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity na ito na ma-remind po ang mga taxpayers na ang deadline ay April 15 to avoid penalties. Yon. Sabay-sabay po tayo. April 15. Yon. Sir EJ, go Yeah, ahead. may dagdag lang din po ako sa mga partner in nation building po namin ng mga taxpayers. Alam naman po namin na hindi po lahat merong access to computers, online connectivity. Correct. Doon po sa mga nais na maging compliant at wala hong means na kayo po ay makapag file and pay on your own, bukas po ang opisina ng Bureau of Internal Revenue. Meron po kaming e-lounge facility. Yun. At willing po ang mga revenuers ng RDO 37 Occidental Mindoro to assist you sa pagpa-file po at sa pagbabayad ng inyong taxes. Make sure lang po na kapag pupunta po kayo ng BIR para sa filing ng inyong annual income tax return, dala po ninyo yung inyong mga resibo, yung mga records ng inyong mga transactions para po Yan. sigurado po tayo doon sa Kompleto dapat. ma-declare po natin na mga income and kailangang detalye para po sa inyong annual income tax return. Again, April 15 po ang deadline po Yon. natin. Ganda, sir. Pwede nating sabihin po yung address ng ating pong opisina. Go ahead, sir. Ang BIR RDO 37 San Jose Occidental Mindoro ay nasa sa PEDA Building, Liboro Street, Barangay 4, San Jose Occidental Mindoro. At Madali dagdag lang. ko lang din po kay Sir EJ, dapat po kasi alam natin yung filing po ng annual income tax ngayon ay talagang sobrang dami na nila. Sana po, bago pumunta sa e-lounge facility natin, alam na natin yung mga detalye. Yun. Kung nakasummarize na. Para kasi Mas mabilis. sobrang dami po talaga mga Oo, ngayon. correct. Kawawa din naman yung mga revenuers natin. Oo, totoo na naman nagas. yan, Pero sir. syempre po, they are still willing to help naman lagi. Yun lang Tama. naman. Maganda rin naman po yun. Friendly reminder para din po sa kanila at sa lahat kasi yung transaction mas smooth naman yan kung lahat naman ay naka-ready na. Ang ganda. So, sa mga nagtatanong pa rin po ng opisina nila, alam niyo po yung Pandurukan Bridge, nandun lang po yun. Ang dali lang pong, talaga makikita mo, tapos malaki naman po yung signage, no? BIR. Okay. May mga gusto pa po kayong batiin? Baka gusto niyo pong batiin ang inyong mga mahal sa buhay. Di ba? Sir, ikaw, Sir Ronald, baka may gusto kang batiin, sir. Go ahead po. Bago tayo magpaalam. Sige, bati pa. Apo. Binabati ko na lahat ng taxpayer, lahat ng tagapakinig po natin. Ayan po, paalala ko na lang din ulit, bukas may may online seminar po kami. Mas maganda po 1 p.m. Open po. At open po tayo bukas. Yes. Open Bukas din ang po. opisina. Bukas pa yung opisina bukas. Pati bangko po. Bukas pati kayo, ayun nga pala. Ano palang ba ngayon? Saturday po Saturday bukas. nga bukas. Bukas Opo. kayo. Opo, bukas po kami. Cater namin dahil malapit na ang April 15. Okay. So, April 11 po magbubukas ang Ang opisina. BIR, including po yung mga banks. Okay, kasama pala sila. So, makakapag-transact sila. Ang ganda. Makakabayad. Okay po, sige. Maraming salamat po sa ating pong mga bisita ngayon. Ma'am Riza, thank you so much. Sir EJ, Sir Ronald, and of course, Sir Harold, maraming salamat sa information. No? Again po, yung mga taxpayers natin, we are reminding you, friendly reminder lang po ito para hindi tayo ma-penalize. At the same time, mas maging maayos po yung ating pong transaction with BIR. At sa lahat,
Salamat pong muli. Binabati po namin si Ma'am Geraldine. Ma'am Geraldine, good morning sa inyo at sa lahat po ng mga staff ng opisina po ng BIR dito, 37 dito sa bayan ng San Jose. Thank you so much and good morning. Oras po natin sa buong Pilipinas, 11:45.